Ganyan na rin po ba mga plantito-plantita yung mga crotons ninyo? Yung mga kasabayan ko noong 2021 hanggang 2022 na nagkukulik ng croton. Ganito na rin po ba kalago at kaganda? Ganito na rin po ba kaganda yung mga crotons po ninyong collection? Ganito na rin po ba kalago? Ayan. Alam ko marami akong kasabayan na certified plantito-plantita na nagkukulik din noong 2021 hanggang 2022 ng mga iba't ibang klase ng crouton. Pero marami din ako mga scam variety na ang dami lang nung ID pero iisa lang. Pero ayan, yun yung ipapakita ko po sa inyo at kung gaano na sila kalago. Ayan. Pero ayan, hello mga plantito-plantita. Good morning. Good day po sa inyong lahat. At syempre, bago po ako mag-start na i-share po sa inyo ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel. MJ Nagrampa Channel, ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At ayan na nga po mga plantito-plantita, yung mga collection ko. Talaga pong malalago na sila at humaharang na sa mga dinadaanan ko. Ito po yung tinutukoy kong scam variety kasi noong early 2020 siguro, nag-start siguro yung pag-live selling or mga pagbibinta ng mga crouton galing sa iba't ibang region. Ay, ayan. Bali, ito ay pakiramdam ko lang, sobra akong na-scam sa variety na ito kasi maraming akong nabiling ganito pero isa lang. Ito ay ang dumi-dumi na. Wait lang po, hanapin ko ano pa nga. American Twist. American Twist yung sabi nito. Pero ito same lang po sila naman. O, tingnan nyo po. Ayan po. Ayan. Ito naman, kung iisipin, ito ay American Twist. Pero doon sa isang sealer, ang sabi nito ay Titanium Ernestine de Laure. Ayan yung ID niya. Pero parang mayroon pa yan ng ano dito. Mayroon pang isa. Kaya ayan, parang same lang yung American Twist at saka itong Ernestine. Talagang every time pong pumupunta ako dito, ayan, same na same sila. Kaninang umaga po sana ako magbablog pero talaga pong maulan. At ayan, may mga tubig pa nga po ay masyado talagang nakakabasa din. At itong humaharang na sila dito sa daanan kasi lumaylay. Tulad nito. Sa sobrang ano na rin ng ulan. Ayan, mga nagsipag-anuhan. Parang nagsipag-tumba-tumbahan kasi sa sobrang bigat din. Ayan, ito rin maganda rin itong illustress. Ayan. Bali, ayan, mga plantito-plantita. Ganito na rin po ba kalago yung mga collection po ninyo. Ito po ay mabababa lang pero talaga pong malago. Ayan, sa Bicol ay marambong. Ayan, makapal siya kasi talaga pong tsinagaan ko itong putulan lagi ng mga talbos. Kaya ayan, kung mapapansin nyo po, kasama ko po kayo nito nung itinanim ko po ito dito. 'Di ba po? Siguro 1 week pa lang ito nang nabili ko kasi kasama ito doon sa mga binibenta ko online. Siyempre po, pag hindi pa ganun ka-stable ang isang halaman, talagang mayroon pa po talagang tendency na maglagas yung dahon. Kaya yung ginawa ko po nito nung time, yung mga nakasubaybay sa akin, nilagyan ko po talaga ito ng tawag nito breast. Ayan, breast ba yung tawag? Kahoy or kawayan na maliit lang na piraso para i-ano sa kanila, para maging ano nila, sandalan, para hindi masyado maano yung dahon. At tinalian ko. At ayun, nung naglagas po talaga yung mga dahon, and yung iba, hindi naman lahat, pero talagang may naglagas ito. Pero dahil sa ayan, talagang para mga baby ko itong inalagaan, naging stable. At ayan po, napakababa pa lang pero ayan, napakalago po. Ayan, mabababa po lang po yung mga crouton ko pero sobra pong lalago dahil po sa inilagaan ko po silang putol ng talbos. Ito lang yung medyo nagkasakit. Pero ayan, bumabalik na din naman si ano ba to? President Regal. Ayan. Tapos ito naman si ano to
Mark Arthur, General Mark Arthur. Ayan. At mayroon pa ako ditong mga double variety. Ito pa po, isa pa to sa American twist, or kung tawagin naman nila ay Ernestine. Ayan, same lang ito. Bali tatlo. Bali naging tatlo yung dito ng variety. Ito talaga yung iba. Ayan, nag 50-50 ito. Mabuti po ay ayan, naka-recover. Kaya pinutulan ko ulit ng ng talbos. Ito yung Goldilocks. Itong Goldilocks na itong nabili ko, parang hindi na ako masyadong umaasa pang tataas ito kasi talagang parang ganyan lang yung stem niya at ang halos nahirapan na akong maitanim siya kasi nung itinatanim ko siya talagang halos nakakaabot dito yung lupa para lang maibaon ko kasi sa sobra pong iksi nung stem, yung tangkay niya. Kaya ayan, sabi ko bahala ka na. Tapos ayan naman, pinutulan ko ng talbos at nagkaroon. Pero hindi ito masyado dito magkukulay kasi lumalago na po itong Sidonia Aurora. Ito parang same naman sila nito. Ayan na parang sabi nila ay parang variegated na minanggang pula kasi malalaki yung dahon. Pero same lang sila. Goldilocks din po pala ito. Pero ayan talaga ang gaganda at ang laki nitong gripin. Ayan si gripin. At ito naman si si Marie Dressler. Ayan. Hindi na po ito magpupula pa kasi nalililiman ito at syempre hindi ko rin makakaligtaan na i-share sa inyo. Itong masasabi ko isa sa mga very rare variety of plants kasi halos dalawa lang yung napuntahan kong garden na mayroon nito. Yung pangalawang garden na napuntahan kong mayroon nito, yun nga po doon ako nakabili nito. At yung una kong nakakita ng ganitong halaman ay doon sa nablagan kong nag-trending din yung content na yun, yung Classic Garden nung 2021 ba? Ayan, kung hindi ako nagkakamali, sobrang tagal na. Ito yung pinaka-bulaklak niya. Tapos sa loob niyan ay mayroon siyang puti, ganyan. Nakikita ba? Ayan, may ganyan po siya sa loob. Ayan. Tapos, ito na po yung magiging dahon niya. Pag bumuka na ito, ayan, magiging na siyang ganyan. Pero habang talbos pa po siya po yung nagsisilbing bulaklak niya. Ayan. Ayan po, napakaganda. Ayan po, Ayan, sobrang ganda po nito. Ayan, green lang. Very, very unique at talagang rare kasi bihira akong, basta dalawa lang po yung garden na napuntahan ko nitong mayroon at sa mga napuntahan ko din na mga commercial garden ay hindi ako nakakita ng ganito na binibinta. Nagkataon lang nakabili ako nito doon sa Karangkang nung nagbablog ako. At napakaliit lang nito. 2020 ko ata ito. 2022 or early of 2023. Pero hindi 2022 po talaga. Ayan. Pero ayan, malaki na siya. Ayan. Kaya medyo, yung ibang croton dyan na nalililiman, ayos lang. Kasi meron naman yung mga dubli-dubling variety. Kaya ayan. Ongoing, talagang lush na yung mga croton ko. Ayan, malalago na. Lahat na sila. Talagang, ito, akala ko ito mamamatay itong si, Ireland. Ay, hindi ito si Ireland Si ito? Gloriosa. Kasi talagang nagkasakit ito Sabi ko, bahala ka, mamatay ka. Ayan. Natakot siya, pinagalitan ko. Pero ayan po, lumago siya. Talagang as in at parang nagkaroon na lang yung 3 dahon. Sabi ko, nangangadib na ito. Pero ayan po, na sila. Dito po sa amin sa Bicol, hindi na po masyado ganun kaganda yung panahon na talagang umiinit. Talaga pong, yung uminit maghapon, hindi na po. Minsan po umiinit ng ilang oras tapos ulan na naman po kaya napakaalisngaw. Yung sobrang maalinsangan yung panahon. Ayan, mababa lang sila pero talagang aalaga ko sila sa pagpuputol ng mga talbos. Pero talagang nalililiman sila nito ni Donya. Pero ayos lang. Kasi paborito ko to si Donya Talagang all year round yung kanyang bulaklak. Hindi ka bibiguin. Kung sa bulaklak lang naman po yung hinahanap. Ayan. Kaya nandiyan sila. Ayan. Ito wala itong ID kasi galing to doon sa nablagan ko Ibang variety ito. Wala akong nakita nito sa mga nagla-live selling 2 years or 2.5 years ago. Wala. Kahit sa mga group of plants. Tapos eto,
Yan, napakalago rin nila. Tapos ayan yung hybrid na Roosevelt. Ganyan na po, oh. Tingnan niyo po, kalago. Ganyan na sila. Pero ito yung kinasasabikan kong mamulaklak. Itong from Daraga Albay, nabili ko namin ng asawa ko. Ayan, dalawa yan. Nilagay ko siya dyan. Kasi woody siya, pero hindi naman sa as in yung literal talagang nagkakahoy. At tama lang yung pagiging woody niya. Manageable. Ayan. Tapos eto, ayan, talagang napakalago na rin. Sobrang nakakakontento na yung mga dahon nila. Ayan. Ganito na rin po ba yung mga collection po ninyo? Pero syempre, ayan, dito sa kabila, ay dito na po tayo sa kabila. Ito, last year, nag-isang taon pa lang po ito. Ayan, nag-isang taon ito nung August. Ayan, August or September ito nag-isang taon. Ito ay yung galing din sa mga binibinta ko. Kumukuha din ako ng paisa-isang mga variety. Morning, ano ba to? Morning Glory. Ayan, Morning Glory. Ayan, dahil sa pinutulang ko naman siya, kaya siyang malago. Ito si General, Pageant. Ba, tama ba? Ayan, ang dami niyang tubong bagong dahon. Tapos ayan, yung dark form ng kanyang dahon. Sobrang dark yellow. Tapos eto, sino ito? Buttercup or Persian Gold. Ayan, mababa lang pero ayan, napakalago naman. Ito si ito naman si, ay, nabubura na ang ID. Ano ba to? Si ni Cinderella. Pero bakit ito ay may hawig ito sa doon sa isang variety ko sa may harap. May hawig din po ito. Iba lang yung ID nito. Kung hindi ako nagkakamali, i-double check ko po. Pero ayan, Cinderella. Malaki yung iba po. Kasi yung doon pala sa may harap ko, sa may first garden ko ay malalaki yung dahon, yung pattern. Iba din yung shape ng dahon. Ito medyo pahaba. Ayan. Ayan, mga isang taon lang yan, pero ganyan na siya kalalago. Ayan. Ito green na green lang, ay yung taba ng dahon niya. Tapos ayan yung matured. Ayan. Ito hindi pa, naanuhan na ito, nalililima na. Pero ito, ayan. Ongoing yung paglaki nila. Ito, hindi ito masyadong nagda-dark color, ay hindi masyado lumalabas yung kulay niya, kaunti lang, pero napakalago na po. Si yellow kill, ayan, yellow kill, kasi mayroong red, pero ayan po, ayan lang yung niya, yellow niya. Pero sobra ng yabong. Napakayabong na. Ayan, ito yung si Yellow Canned Sunshine. Ayan, kung mayroong Canned Sunshine na yung medyo nag-orange-orange, ito po ay yellow talaga, ayan. Nakaswerte ako magkaroon ng ganitong variety. Ayan, wala rin ito ako nakita sa mga live selling. Na-timingan ko lang. Tapos eto, ayan, napakaganda din ito. Ni Robert. Ano to? Robert. Ayan, basta po, hindi ko maano yung isa, parang na yung ID. Ayan po yung dahon niya, oh. Napakaganda rin po. Nasa shaded area po ito, na ng niyog. Yung ibang na ng niyog, hindi masyado, pero ayos lang. So, ayan. Magaganda na, mga malalago na. Ito si, ito eh. Ayan. Ano ba ID nito? Fantasy. Ayan, akala ko wala ako nito. Kaya mayroon din ako nitong nakapat. Pero ayan, fantasy pala talaga ito. Hindi lang siya lumabas yung kulay niya kasi nasa shaded. Tapos ayan. Ganyan nakalago. Ganyan nakaganda. Ayan, iba rin tong variety. Ang dami pong yellow and green variety na malaki ang dahon.
Ayan, super lalago na nila. Malalaki na. At syempre, kahit hindi pa as in lumalabas yung bulaklak nitong Doña Carmen ko, ay hindi, Doña, kalimutan ko kasi Doña Aurora is pula, ay puti. Doña Luz yung peach. Ito hindi ko maanuhan kung sinong Doña ito. Doña Eva ata ito. Pero sabi nila ay baby pink yung kulay. Pero tingnan po natin pag lumabas na talaga yung pinakabulaklak. Ayan, from Santo Domingo naman yan, Albay. 7 days. Ayan, iba rin ito. Si ano to eh. Si ano to? Itong ID na to. 3-2. Ayan, si 3-2. Ayan. Halos hindi ko na maalala ang mga ID nito. Nagkakaburura na. Ito, halos hindi ko na makita. Ano to? Golden wings. Golden wings. Ayan. Halos hindi ko na makita yung mga ID nila. Ayan, may Laguna. Ito yung isa sa mga kakaibang variety din. Tingnan nyo po. Ito si Brocadot. At syempre, proud akong ipakita sa inyo yung isang kong collection. Ito talaga lumabas na yung bulaklak. Parang Doña Eva talaga ito. Ayan, si Doña Eva. Ayan, ang swerte ko nagkaroon pa ako ng Doña na pula. Ayan, kasi very rare ito. Bihira yung mga garden na napupuntahan kong commercial and tawag nito, yung mga pangsariling garden. Bihira akong nakakakita ng ganito. Ang nakikita ko ay pula or kung yung peach, yung kulay. Itong si Doña Eva, ayan, napakaganda ng bulaklak pula. Kaya ang mahal po niyan, kumpara doon sa white. Ayan, gusto ko siyang mas lumabas yung bulaklak. Pero ayan, tingnan po natin yung isa. Ayan na, ganyan naka lalaki. At eto naman po, ipapakita ko na po sa inyo yung bulaklak nito. Ayan, wala nang bulaklak siya ngayon. Pero nakunan ko to ng video nung may bulaklak pa po siya. Yung kulay niya pag araw at yung kulay niya po pag gabi ng kanyang bulaklak. Ayan po, nakuha ko din po sa wakas yung ID po nito kasi pinicturean ko po ito at pinost ko sa aking Facebook page at ayun nga po, nagtatanong ako kung ano po ang ID nito. May isa pong nag-comment na ang ID daw po nito ay Lady of the Night. Doon po kasi sa Google, ayan, pag sinerch po natin, ang dami po ng mga halaman na lumalabas na Lady of the Night at ito po, ang ID niya po ay Lady of the Night at pagkaaraw po, ang kulay po ng bulaklak niya ay yellow at ganyan yung tangkay niya at yan yung dahon niya. Pero paggabi po, kulay puti naman po yung bulaklak niya at yun nga po, napakabango. Halos wala pong iba sa amoy po ng sampagita. Talagang sobra pong bango. Yun nga po talaga, nagbabago pag araw yellow at pag gabi ay puti. Sobra na pong nakaka-enjoy. Yung ganito na po kalago yung ating mga halaman, parang kailan lang at parang hindi na natin alintana din, hindi na natin yung pagod at hirap natin nung pinapalago natin sila. Ito yung pink kale, pero tinatawag din ito na Nestor. Ayan. Medyo hindi masyado nag-aano yung, ito si Jacqueline. Ayan, si Jacqueline. Ayan. Ayan na, ganyan na sila ganyan. Dati napakababa lang, pero ayan ngayon, ganyan na sila kalalago. Ayan si Tonglor, mataas na. Ayan, patainga ko na. Ayan, patainga ko na si Tonglor. Ayan, ganyan na yung mga plants. Kakukulay, kalalago, at talagang sobra nang enjoy panoorin at tingnan, balik-balikan gabi at araw. Ayan, lagi kasi ako nag-garden tour kahit gabi. Dito sa part na ito, mostly yellow and green yung mga croton dito. Natapos nang mamulaklak ang aking melindres.
Ayan. Ayan po yan dyan. Lahat yung mga plants. Tapos dyan naman yung iba. Ayan po. Ayan, ganyan na sila kalago. Tiyaga lang po talaga yung paghahalaman. Tiyagang i-maintain, tiyagang linisan, tiyagang damuhan. Siyempre ito yung pinaka paborito kong parts kasi yung ano niya, yung taas ng plants ay parang pahagdan. Mula sa medyo mababa. Ayan, paakyat hanggang doon sa may ano. Ito. Ano ba? Nakalimutan ko yung ID niya. Si ano yan eh. Ayan, lapitan ko na nga. Para sure. Ito lang pa sa tong ulo ko eh. Si ano ito? Si Played Oak or si Pink Venus. Played Oak or Pink Venus. Yellow Venus. Ayan, yung mga variety dito. Ayan, sobrang gaganda, sobrang lalago. This is one of my most rare variety. Duckpet Red. Ayan. Sobrang ganda niya. Ayan, lahat na sila magaganda at malalago. Ayan, thank you so much mga plantita. Sana nag-enjoy po kayo sa pagpe-flex ko po nitong mga plants na collection ko. Alam ko ganito na rin kalalago at kagaganda yung mga collection po ninyo. At alam ko naging kasabayan ko po kayo nung time habang nagkukulik din po ako ng mga variety po na ito. Ayan, sa lahat po ng mga nadagdag na subscribers, siyempre, thank you so much sa lahat po ng mga nanonood. Ayan, nakaka-appreciate ng lahat-lahat ng ina-upload ko sa mga nanonood, sa mga nagko-comment na hindi tinatamad mag-comment, sa lahat ng nagla-like, siyempre. Sa kung mayroong mga nag-share, ay thank you so much po sa inyong effort. Ayan, sobra ko pong na-appreciate yun. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.